Ang nakaraan sa Prisoner's Journey. Ako ay isang puta. Hanggang ako'y 18 taong gulang. Akala ko, Diyos ko, mamamatay na ako dito sa kulungan. Sa lahat ng naniniwala na wala na silang mapupuntahan, ang pag-asa ay na kay Jesucristo. Kaya owa, muli ako si Tuho. Malapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Nung nakaraang linggo, narinig natin kung paano tayo iniligtas ni Jesus mula sa kasalanan at siya ay bumangon mula sa mga patay tulad ng kanyang ipinangako upang tayo ay maniwala na ang pangako niya ay tunay. At ang isang ipinangako niya ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan para sa kasalanan ko noon at sa mga taong nasaktan ko. Iyan ang kanyang pangako. Ngunit paano ko makukuha ang kapatawarang ito? Noong una akong nakulong ay bitter ako. Handa akong gumawa ng mas masahol pa paglabas ko. Sabi ko, lalabas ako. Ibabalik ko ang mga bangkay sa pinanggalingan niya. Ang Solomon Island ay nasadlak sa hidwaan noong 1998 at isa si Simon Manny ang pinipilit na makipaglaban kahit hindi niya gusto. Isang araw umuwi ako at nadatnan ko ang aking asawa umiiyak. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Sabi niya, may mga armadong lalaki dito at sinabihan kaming umalis. Nawalan ako ng pamangkin at may nakita akong maliit na babae. Naputol ang kanyang tenga dahil ipinanganak siyang malayton. Malayto din ang kanyang magulang at nasaktan ako. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ko napagdesisyonan na gawin ang ginawa ko sa oras na iyon. Tumulong si Simon na bumuo ng Malayton Eagle Force para lumaban. Ang aktwal na labanan sa pagitan ng Royal Canal Militants at Malayton Eagle Force ay dumating na sa isang yugto. Nakinuha ng mga militante ang gobyerno at ang sitwasyon ng batas at kaayusan ay napunta na sa seryosong problema. Napagpasyahan naming huminto bago pa bumagsak ang bansa. Nang dumating ang isang pandaigdigang puwersang tagapag-alaga ng kapayapaan, huminto ang labanan, ngunit nananatiling malalim ang pagkakahati ng bansa. Maraming dating militante ang nakakulong na ngayon at ang mga lalaking tulad ni Simon ay parang pinagtaksilan. Sabi ko, lalabas ako, ibabalik ko ang mga bangkay sa mga pinanggalingan nila. At medyo seryoso ako dahil may kakayahan akong gawing ito. Iyan ang uri ng galit na mayroon ako sa aking buhay. At noong ako'y nasa bilangguan, may mga tagapagbigay ng serbisyo mula sa mga simbahan. Mayroon kami sa mga Solomon na pumapasok at nagpapadala ng mga mensahe sa amin. At ako, hindi ko gusto ito. Isa siya sa mga taong iyon. Hindi ko alam kung paano. Sabi ko, Panginoon, magbabago ba ang taong ito? Para kay Simon, wala sa isip niya ang magpatawad sa kanyang mga kaaway. Ang patawarin ng sarili ay imposible. 20 taon nung huling nanalangin si Simon, ngunit pagkatapos ng pagkawala ng kanyang kalayaan, nagsimula siyang makipag-usap sa Diyos. Ang kalungkutan na naranasan ko sa kulungan ay nagbigay sa akin ng kaisipan. Naisip ko ang sinabi sa salita ng Diyos na kahit ilang beses tayong bumagsak, may pagkalinga pa rin siya. Nagtanong ako sa Diyos. Sabi ko, Diyos ko, may malasakit ka ba sa akin? Kung meron, mahal mo pa ba ako? Isang umaga, nasa isang selda ako na nakaharap sa silangang dulo ng gusali. Ang pagsikat ng araw sa umaga ay tumatama sa pader at ramdam mo ang init sa loob. Isang partikular na umaga, ini-enjoy ko ang init na iyon. May naramdaman akong parang isang patak ng tubig. Ngayon ay bumabagsak sa aking ulo. Bumaba ito sa aking ulo, bumaba sa aking kamay, sa aking katawan. Pagkatapos noon, napagtanto ko na may nagsasalita sa isip ko na ang sabi, oo, inaalagaan kita. Kahit ano ka, nasaan ka, kung napaano ka, mahal kita. Doon na ako nagdesisyon. Sabi ko, Lord, sa mga natitirang araw ng buhay ko, ipaglilingkod ko sa iyo. Gusto kong gawin lahat ng gusto mong gawin ko at gagawin ko. Tutulungan ako ng Diyos.